Okay, so i-cover na natin si Senator Sonny Trillanes. Okay, yes! Okay, so una muna gusto ko lang i-debunk ito. Ito muna kasi meron pinalalabas yung mga DDS dun sa dati niyang kaso. Na-pardon na siya dyan. Tinry ni Rodrigo Duterte na i-reverse yung decision niyan or i-challenge yung pardon na yan. Pero sinabi ng Supreme Court na unconstitutional daw yon. So, pasok pa rin yung ano ni Trillanes. Okay, so pakinggan na natin si Banat-Bay. Okay? Okay? So, bukod nga doon sa undercapitalized, sila rin ay may B license lang noong mga panahon na yon. Alam mo, ito kasi yan. Sige, Ito kasi si Trillanes. Ang gusto niya, wala pa sa public service si Senator Bongo. Nagninegosyo na yung pamilya. At Yes, correct. That is correct. Wala namang issue kasi kung walang connection si Rodrigo Duterte at saka si Bongo. That's the point there. So it's not about yung family lang ni Bongo. It's the connection of Bongo to Rodrigo Duterte. Huwag niyo pong kakalimutan yon kasi yun yung importanteng part dito. Okay, so yung consanguinity na tinatawag. Okay? Kung meron kang papasimplihin ko yung explanation. Kung meron ka na kapamilya na nagnenegosyo, especially yung mga contractor, bawal kang tumransak sa gobyerno. Halimbawa, ako, yung tatay ko, kung ako ay halimbawa Senator Nico David, bawal yung tatay ko na kumuha ng kontrata sa gobyerno. Conflict of interest ang tawag doon. Okay? Naintindihan ba? Okay, let's go. matino naman yung pamilya, maraming construction na ginagawa. Kaya nga ho, nakilala. Well, hindi issue dito kung matino or may ginagawang tama or mali ang pamilya ni Bongo. Ang issue dito, bakit kayo tumatanggap ng project habang si Rodrigo Duterte ay nung presidente, 'di ba? Nung presidente, ang yung nakita naman natin kasi meron na akong expose na pinakita dito kung saan etong si yung pinakita ng Rappler na inayos natin na talagang meron silang connection doon sa yung mga yung mga tinatawag nating mga alipores, yung mga yung ni Bongo, si LTG at saka yung kumpanya ng kapatid niya, lumobo talaga yung kita nung panahon ni Duterte. This is an undeniable fact, Banat-Bay. Huwag ganon, okay? So tuloy natin. Una yung tatay, 'di ba, nani ni Pangulong Duterte. Ngayon, etong anak nagtrabaho kay Pangulong Duterte. Ang gusto niya itigil. Nagtatrabaho naman Hindi, that's not the point, Banat-Bay. Hindi kasi nagba-matter kung maganda or pangit yung trabaho. Wag magtrabaho. Gets nyo ba? Hindi nagmamatter kasi yun eh. Ngayon kasi ang sinasabi ng mga DDS, or actually ito rin yung sinasabi ni ni Bongo eh. Wala naman akong kinalaman doon. Kung may anomalya na ginawa, kung may ghost project na ginawa, kung may substandard na ginawang proyekto, kasuhan nyo. That's not the point there. The point there is that when Bongo was the SAP, Special Assistant to the President, tumatanggap pa rin ng proyekto yung mga immediate family ni Bongo. In fact, this is a proven fact already. Yung dokumento na ang nagsasabi. Hindi ako. Hindi ito paninira. Ang nagsasabi na ay yung dokumento na minsan nagkaroon ng joint venture yung tatay, yung kumpanya nung tatay ni Bongo with the Discayas. Nakita talaga yung paglobo ng pera nila. That is at least worth investigating. So, si Trillanes, inantay niyang mawala yung ombudsman ni Duterte. Bakit? Kasi ibabasura lang yun eh. Pag nabasura, ganito kasi yan mga lods pag nagkakaso kayo, kailangan galingan nyo. Kasi pag na-dismiss yung kaso nyo, hindi nyo na ulit sila pwedeng kasuhan for the same crime. Halimbawa, yung sa akin, di ba kinasuhan ako dun sa isang video ko. Hindi na ulit ako pwedeng kasuhan on the same video. Why? Kasi may sa constitution natin, may tinatawag na double jeopardy. So, itong si Trillanes, naging pasensyoso siya. Inantay niyang umalis yung ombudsman ni Duterte bago niya sinampa yung kaso. Yari! Di ba?
So talagang naging patient dito si Trillanes. Kaya nga bilib na bilib ako rito eh. Kasi sa 7 taon niyang inupuan yung ano na yon, yung information na hawak niya. Bago niya isampa sa isang ombudsman na at least pakikinggan siya. At least pakikinggan yung ebidensya niya. Okay, wag po tayo magpadala ngayon doon sa sinasabi ni Bongo. Kasi ibang ang naratibo niya, hindi, may ginawa ba... Whether ginawa niya ng tama or ginawa niya ng mali, still dapat hindi niyo tinanggap. Dapat hindi kayo kumuha ng proyekto. That is the point, Banat Bay. Okay? Hindi baliw na baliw yan si Trillanes. The man has a mission. That's all. O, ngayon, yari, di ba? Iyak. O, tuloy. Maayos yung pamilya. Bakit mo naman ititigil yun dahil lang yung isa mong anak ay napasok na sa opisina ni Duterte, ni Pangulo? Kasi nga, conflict of interest yon. It is by law, okay? Meron tayong batas na dapat sinusundan. Hindi exempted yung kapamilya ni Bongo kung kasi ano yan eh, pwede kasing gamiting slippery slope yan eh. Hindi naman gagawa ng mali yung kapamilya ko. How would you say that? You are not to assess that. The only people who will assess that is the public kasi sila yung titingin sa records. Merong record eh. Mga lords, wag niyo pong pakinggan tong tao na to, si Banat Bay na to. Nuknukan ng propaganda yan eh. Ayoko nang tawaging sinungaling eh. Propaganda na lang eh. Kasi meron namang dokumento. Nakikita naman sa dokumento. The documents will speak for itself. Na lumubo talaga yung kita nung CLTG at saka nung isang Bongo na yung kapatid ni Bongo nung naupo si Duterte. So yun yung kailangan explain natin. Yun yung kinaso ni Trillanes. To say na baliw si Trillanes kay Bongo is misleading. Hindi. Meron siyang nakitang anomalya at kinagat niya lang. Kasi ano yan eh, si Trillanes parang ano yan eh, parang yung tenacity niyan, parang pitbull yan eh. Pag kumagat yan, talagang hindi yan kakawala eh. Yun lang, nakagat niya si Trillanes ngayon. Si Bongo ngayon. Si Bongo ngayon ngaw-ngaw. Ito na yung mga damage control na tinatawag. Hindi niyo pwedeng i-damage control to. Kailangan harapin niyo to. Kailangan sumagot siya doon sa counter affidavit, doon sa kasi preliminary investigation na eh. Bibigay sa kanya yung complaint. Tapos after 15 days, sasagot ka doon sa ika-counter affidavit mo na, yan ang gusto kong marinig. Kasi pag natalo siya doon sa initial, kulong yan. Papunta na tayo sa exciting part. May reunion na magaganap, mga Lodi Bells. Let's go. Duterte bilang SAP noon, bilang assistant din nung panahon. Ayun, 'di ba inamin niya ngayon na si Bongo is maraming naging pwesto kay Duterte bilang SAP, 'di ba? Still that's a government position. Nung nasa gobyerno si Bongo, yung mga kapamilya niya kumukuha pa rin ng public ng mga public biddings. So that's the point. Yun yung mali doon. Sana maintindihan natin to. Napakasimple lang nito. Ako, nanggigigil ako kasi parang sinasabi nila na babaliw si Trillanes. No! He is in the right ngayon. Papanagutan niya ni Bongo. Gusto niya, namimiss niya si Tatay Digong. Tama-tama. Malay mo, baka pwede pala siya sa ICC, di ba? Magdala siya ng pizza doon. Pizza party malala. Tuloy natin. Mayor siya, di ba? Sana kung merong dinefine ba ni Trillanes na merong discrepancy sa That doesn't matter anymore. Kasi the initial question is, tumanggap ka ba ng public biddings nung anak mo ay nasa gobyerno. Yun doon pa lang tapos na yung argumento eh. Tapos syempre iimbestigahan pa yan, lalaliman pa yan. Ngayon kasi alam mo dapat mong gawin, kailangan mo nang aralin yung Banat Bay. Bibigyan kita ng tip. Ngayon pa lang aralin mo na yung sagot ni Bongo, yung counter affidavit niya. Yung counter affidavit niya, basahin mo, tapos alamin mo yung laman nun. Okay? Alamin mo yung laman nun, tapos nun, practicein mo na para i-explain sa mga tao, para yun yung magiging talking points nyo. Kasi yun ang i-advise ko as
kunyari ako ang PR ni Bongo, yun ang sasabihin ko. Practicein nyo na. Gawin nyo ng gospel yung kung ano man yung sagot ni Bongo. Kasi ako, ano lang naman to predict ko. Hindi na. Baka mag-Rudy Balvin ako. Palagay ko may posas. May kulay rosas ang posas. Yan lang naman po yung sa akin for today. Kaya mga